100% natural ang ating produkto. Kaya nga pag sinindihan, lumipili yan. Because it is natural and no artificial. At yung coating ng ating product ay made of seaweed and corn. 20 times more. So lahat yan ay ang benefit na makukuha natin pag tayo ay nag-take ng red pine. Now, it contains 300 essential nutrients. Alright. Yung ating produkto, it has 300 essential nutrients. Tingnan ko kung ito na ito. So, lahat ng ito, mag-change na po ako ng presentation. Lahat ng ito ay component ng ating red pine. Okay. And some of the components derived from amino acids. Okay? So, mag-change muna ako ng presentation. Ito na yung malalim na presentation. Right. Nakita niyo po? Just stop. Thank you. Ito yung kanina. Now, ito yung study. Itong kinat ko na to, galing to sa clinical study. After study of many years, kinat ko lang siya. To those of you who wants clinical studies copy, hindi ko pwedeng may pasa sa inyo. Kasi sobrang kapal po ng clinical study. Okay? Kaya pumunta dito, ipaprint natin. Mapakahaba po. Okay, after a study of many years, the inventor has found that an extract of pine needle can be used to treat hypertension, angina pectoris. Angina means kubikirot, yung pain, may pain, chest pain. Angina pectoris, myocarditis, arrhythmia, sobrang bilis, myocarditis, nagkaroon ng infection, yung ating lining ng ating heart, okay, inflammation, okay, cerebral infarction, o sinabing cerebral infarction, stroke, hyperlipidemia, taas cholesterol, taas triglyceride, taas kung lanong taas, diabetes, high blood viscosity, high blood aggregation. Sinabing high blood viscosity, napakalapot, nagdamuo, okay? Sabi, used to treat high blood aggregation. Sa tanongin nyo, kailangan ko bang mag-take ng anticoagulation? No need na. Okay, because it has the capacity to treat high blood aggregation, high blood viscosity, arterial sclerosis. Pag sinabing arterial sclerosis, yung mga bara-bara, senile dementia, wala na, malimutin na, and sudden deafness. The effect is satisfactory. The new reliable uses of pine needle have been found. Okay. So, ito yung component ng ating red pine. And if you have time, no, pwede nyo i-screenshot. And then please, intindihin nyo po ito. Para lalo, this time, maintindihan nyo bakit ganito yung ating produkto. Na napakagaling niyang mag-address ng different kinds of health issues because una niyang in-address ay yung ating pinakasusi ng health, which is the blood. Lahat ng nandito, these are all the components of red pine in general. But itong component na ito, marami pa po itong mga sub-type. That's why it has 300 essential nutrients because kahit si tryptophan, kahit si pyrutin, ang dami pa po niyang sub. May mga families pa. Right? So lahat ng ito ay component ng ating red pine na Pinus
densiflora. Huwag niyong kalimutan, ang pinanggagalingan ay Pinus densiflora. Hindi lahat ng red pine nakikita niyo sa market, ang pinanggagalingan ay ang species ay Pinus densiflora. Ulitin ko, the only species na sinuport ng Korean government is the Pinus densiflora species, yung ating produkto. Now, ano ba ang pinakamatinding component ng ating red pine na kaya niyang maglinis ng napakaruming dugo? According to the study, sinabi siya, ultimo yung lapos, ultimo yung pamumuo, ultimo different kinds of health issues na na-address na because of this component. Yung terpene ang pinakamatinding component ng ating produkto. Si terpene ay tinagurian ng ibang bansa as therapeutic. Right? Ang terpene ay isa sa matatagpuan sa cannabis. Kilala niyo ba ang cannabis? Sino nakakalan ng cannabis? Yes po. Marijuana. Marijuana. Ang marijuana, that's why it is therapeutic in Canada, in US, because of the component terpene. Now, dahil sa kanyang component na terpene, kaya siya tinaguriang gamot sa ibang bansa. At yan po ay allowed, lalo na sa Canada, sa ibang country, why it can treat different kinds of health issues. Terpene, ang ating produkto, the Pinus densiflora, okay, this, yung mga nilagay kong clip dito, galing to sa ating study, okay, sa clinical study. Si terpene, okay, depende pa sa pag-harvest. Merong time, merong month na napakataas ng terpene. The essential oil component extracted from Pinus densiflora needles, the proportion of monoterpenes was 71.41% in February, 49.79% in April, 56.48% in July, 66.86% in October, and the proportion of sequesterpene are 28.59%. Okay, so lahat yan ay naka-detalyado. Every season, nag-iiba-iba po ang season sa Korea. It varies the percentage of terpene component. Teka lang dahil mainit na. Pinatay ko yung aircon. And our red pine, okay, proportion of monoterpenes, ito na. Among the essential oil extracted from the needles of Pinus densiflora, the top 5 compounds were considered to be the main compound and were compared based on the most abundant amounts of each harvest period. The main terpene compounds with essential oil extracted from Pinus densiflora needles were 3 karin, yan yung 3 pinaka matindi ng terpene. The 3 karin, B-philandrine, B-pinene, D-limonene, and caryophyllene, and the main terpene. Ngayon, isa-isahin natin to. Si main terpene ay marami pong family. Yan ang sinasabi ko. Bakit tinawag siyang 300 essential nutrients? Because of this component. Sa terpene pa lang, matindi na po ang kanyang mga family. So ito yung main terpene. Si main terpene, ito yung kanyang pamilya. May balisit, balinsit. Ano ang trabaho? Patahin nyo na lang siguro, no? Si main terpene po ito. Okay. Transneurolidone. Ano ang trabaho? Terpene, phytol, pinene, myrcene, linalool, limonene, humulene, geraniol, eucalyptol, delta-carine, caryophyllene, campine, borneol, istabulol. Okay? So, yan si main terpene na sinabi kanina sa clinical study. Ayan o. D-philandrine, and the main terpene. Si main terpene pa lang, ito na ang kanyang pamilya. At bawat pamilya
ay may kanya-kanyang ginagawa. No? May kanya-kanyang trabaho. Now, punta tayo kay trikarin. Si delta trikarin na component ng ating terpene sa red pine, it has anti-inflammatory, helps fibromyalgia, okay? Pag sinabing fibromyalgia, itong skeletal pain, mga sakit-sakit sa buto at saka sa muscle. Ang nag-a-address sa mga buto at saka sa muscle ay ang trikarin. Memory retention, maiwasan ang dementia, yung ating Alzheimer's, okay? Aids in bone repair. Yan ang trabaho ni trikarin, delta trikarin. Pag nag-damage ang bone, siya naman ang nagre-repair sa ating mga kabutuhan. And also stimulates the brain. Kaya magtataka ka, masya-sharpen yung ating memory. No? Yan yung trabaho ng terpene na delta karin. Contribute to skin, sa eyes, and sa lung irritation. Ano pa ang trabaho ng ating terpene delta karin? Anxiety reliever. We have previously demonstrated that delta karin, the major component of pine tree, has hypnotic effect through GABA, benzodiazepine receptors. Pag sinabing GABA, gamot po yan. Pag ikaw ay hindi makatulog, kapag ikaw ay sobrang taas ng depression, sobrang taas ng anxiety, sobrang taas ng fear, because GABA, it relaxes the neurotransmitter receptors in the brain. Kaya pag hindi ka makatulog, mataas ang anxiety, mataas ang depression, may something wrong na in your brain, bibigyan ka ng reseta ng doktor, GABA pentaine. From the word GABA, it is gamma-aminobutyric acid. This one can address any issues with regards to brain condition. Okay? Sa lahat ng mga may anxiety, hindi makatulog, nandyan ang ating delta karin. That's why huwag kayo magtaka. Pag nag-take ako na rin pa, ang sarap ng tulog. Because of the GABA, the benzodiazepine is a drug used to treat anxiety, depression, insomnia. Okay? Because of that GABA. At kailangan mo pa uminom. Meron po sa red pine niya, si delta karin ang may trabaho. Right. Now, the next is the beta-philandrin. Ano ang trabaho ng beta-philandrin? This is also the main, one of the main 5 components of terpene, pinaka-strong, insecticidal activity. Kaya pag may kagat-kagat ka ng mga insect, pwede mong i-direct ang red pine. Ilagay dun sa mga nakagat, namamaga. Because it is insecticidal activity. Pero kung nagtitipid ka, we have the spray. The red pine spray that is used for insecticidal activity. Pwede siyang pumatay ng 100% bacteria na hindi po siya harmful sa ating lungs. Tingnan mo na kung tubig. Okay? Antimicrobial activity. Maraming mga microbes. Okay? Analgesic. Pag sinabing analgesic, katulad yan sa pain reliever. Yan yung analgesic. Okay? And then immune response, yung ating CD3, CD11, CD19, pinapalakas niya. Yan oh. And K-cell, natural killer cell activation, induce bone cell and thymocell proliferation. Grabe po ang nagagawa. Yung immune response natin, pinapalakas ni beta-philandrin.
Yan yung natural killer cell activation, induced bone cell, induced T cell, thymus cell, proliferation, increased phagocytosis, suppressed intracellular bacterial growth. Kaya pag merong nakapasok na infection because of bacteria, because of the inflammations, increased phagocytosis, kakainin niya yan because that is the immune response. Pinapalakas ni Bipilandrin yung ating immune response, particularly the WBC. Anti-cancer activity, si Bipilandrin. Murine leukemia cells, human liver cancer cells, induced autophagy associated regulatory protein signal. Pag sinabing autophagy, kinakain niya yung mga tumors. Okay? And then, induced DNA damage. Ibig sabihin, si Bipilandrin, dinadamage na yung DNA ng cancer cells to program apoptosis. Induced DNA damage, condensation and fragmentation, talagang winawasak niya by suppressing the expression of DNA repair-associated proteins. Mitochondria, endoplasmic reticulum-dependent apoptosis. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Our red pine component Bipilandrin, siya ang may trabaho para i-attack niya ang mga tumors. Sisirain niya yung DNA ng cancer cells para hindi siya makapag-proliferate in order to program apoptosis. Pag sinabing apoptosis, even the cancer cells program themselves to suicide because of the Bipilandrin component of our red pine. Anti-inflammatory activity. Si alpha-filandrin, okay. Were reduced, okay, yung sinabing TNF, ito yung inflammatory induced receptor, okay. Reduce leukocyte rolling, okay, regulates adhesion of leukocytes, ito yung leukocytes, phagocytosis, ang trabaho niya. Prevents mast cell degranulation and modulate other inflammatory mediators para mabilis gumaling yung mga inflammation. Mabilis gumaling ang mga itis, sinusitis, otitis, tonsillitis, pharyngitis, laryngitis, bronchitis. Yan yung trabaho ng Bipilandrin. Of course, wound healing activity. Migration of fibroblasts to the wound site. Sila yung tumutulong sa ating plasma, wound healing. Okay, si plasma, ang kanilang pinapalakas because plasma is responsible for wound healing. Plasma is also found in the blood. Inhibit COX-2 and LOX-5, alalim na to ha, attenuates the neutrophil infiltration and muscle degranulation. That's why mapabilis ang pag-heal. Kaya ang galing ng red pine sa mga gangrene, because of the Bipilandrin, it induces wound healing very fast. Because of the Bipilandrin, yan yung trabaho nila. Alright, sunod. Si beta-penin. Okay, si penin, found in pine needle. Okay, antimicrobial, anti-inflammatory, so nang full force na lahat. Bronchodilator, kung sinabing bronchodilator, this is very good for our lungs. Okay, helps focus and memory retention. Cytogenetic, gastroprotective, yung mga gastritis, anxiolytic, cytoprotective, anticonvulsant, neuroprotective, pag sinabing anticonvulsant, yung mga nagkukonvulsion, neuroprotective sa ating mga nerve, antioxidant, anti-pancreatitis. Ang dami na po natin may pancreatitis na address. Anti-hyperthemia effect, yung nilalag. Okay? Yan yung trabaho ni beta-penin na terpene component ng ating red pine. Next is the D-limonene. Terpene pa dito. Used to treat acid reflux. Ay, may acid ako. Maraming ganyan. Matitreat kaya ng red pine? Of course, because of the D-limonene component, meron siyang ma-address ng GERD, gastroesophageal reflux. And I have a lot
of testimonies, no? Na sobrang worse na po ang kanilang gastritis. Okay? By acting on smooth muscles to send food along the digestive tract, it is also known to help dissolve gallstones. Marami na pong gallstones dito na inilabas. As well as clear the liver of fats, being effective in treating the fatty liver disease. Kung may fatty liver ka, kakilala, this is the best time. I-share mo ang red pine. Because it has D-limonene that will address fatty liver, gallstones, the acid reflux. It has been shown to have anti-cancer effect. Nandun na nga si D-filandrin. Meron pa po ito, D-limonene. So, nagpo-full force sila together. And also, D-limonene is a thyroid helper. How it helps? Free the T3 from the gut, improve T3 and T4 to balance. Ang dami ko nang may thyroid situations dito. Ma-hyper and hypo. Really address po because of the D-limonene component. Okay? Sabi nga dito, did you know that most thyroid hormone T3 and T4 outside of your body is trapped in proteins in the intestinal tract? Your body stores them as a strategic reserve. Yet, if your gut chemistry is not healthy, too much stays trapped. D-limonene has been clinically proven to help regulate the amount of thyroid hormone in storage. This means your body can tap into more of its own hormones and need less medication. D-limonene is one of the peripheral regulating compounds used in T2-T3 converter. This thyroid-specific formulation is made to help your body access and create optimal amounts of all thyroid hormones, including T2 and T3. May tanong ka pa ba with regards to thyroid problem? Ma-hyper, ma-hypo. It improves the T3 and T4 hormones ng ating thyroid. Sabi mo, ma-address ba ang thyroid problem ko? Yes, because of the D-limonene component of our life. Hindi ko to gawa, but this one derived from the clinical studies of our body. Next is the cariophylline. Cariophylline, the main property is analgesic, pain reliever, anti-inflammatory, improves the mood, relieves anxiety. Beta-cariophylline, alright, the next question. Potential effects: pain reliever, anti-inflammatory, improve mood, prevents osteoporosis, antimicrobial, anti-cancer, protects against cancer, Alzheimer, and multiple sclerosis. Ito po yung trabaho ng ating produkto. Now, tapos na po tayo sa terpene. Ang dami pong terpene kung nakita niyo. Ito na naman ang clinical study. Kinuha ko lang ito. Inilit ko lang. Hindi ko kinuha ng buo. Makapal po ito. And, wait lang ha. Accordingly, okay, the present inventors have made efforts to prepare pine extract through a simple process while maintaining a high content of amino acid. High content. Ngayon, intindihin nyo kung gaano ka-importante ang amino acid. Hindi po yan, ang amino acids ay hindi po yan basta-bastang amino acids lang. Particularly, essential amino acids, unpressurized and compressed pine needles, stems of pine or mixtures thereof to obtain sap and fiber components by cold distilling to obtain a distillate. The inventors have found out that only pine extracts having a high content of essential amino acids can be easily obtained. So, ang pinaka-high content of essential amino acids is from extract of pine needles. Alright. Dito, according to the studies, ayan ang Pinus ninsiflora. Our red pine contains 29 amino acids. Pinus ninsiflora. Ayan o. Alright. Ang tingnan mo, ang Pinus Thunberg G, only 27.
But amino acids in Pinus densiflora, 29 amino acids. Now, let's talk about amino acids. Tapos na po tayo sa terpene. Okay, marami pong terpene. Nakita nyo? So, these are all the amino acids. The essential amino acids and non-essential. Pag sinabing essential amino acids, ito ay nakukuha natin to sa mga kinakain natin. Ang mga non-essential amino acids, minamanufacture po ito ng sarili nating katawan. Built-in na po itong non-essential. Meron na to sa katawan natin. Kailangan lang ng activator. Nandyan na siya, pero kailangan ng activator para magtrabaho yung certain amino acids na yun. Now, these are all the amino acids, the essential and non-essential amino acids. Para intindihin niyo amino acids, ano ang trabaho? Yung non-essential amino acids, nakukuha natin to sa mga kinakain. Si leucine, isoleucine, at saka si valine, ito yung tinatawag na branch chain amino acid. Hindi po yan sila pwedeng magkahiwalay. Kaya nga sila BCAA. Branch chain amino acid. Meron po sila certain na ginagawa para i-repair yung body natin. Merong threonine, methionine, lysine, phenylalanine, okay, histidine, tryptophan. Si non-essential amino acids, cysteine, tyrosine, arginine, aspartame, so lahat yan. Itong non-essential is built into sa katawan natin. Meron silang kanya-kanyang ginagawa. But, hindi sila mag-activate kung walang activator from the essential amino acids. Like for example, si cysteine sa katawan natin, meron na. Para saan ba si cysteine? Si cysteine ay para sa growth ng hair. Si cysteine ay para sa good skin, para walang kulubot. Si cysteine ay isang amino acid kung saan siya yung nagbibigay ng youthful look natin sa growth ng skin, sa growth ng nails. Ito ang trabaho ni cysteine. Built-in yan sa katawan. Kaya lang, si cysteine hindi magtatrabaho kung walang activator, si methionine. Okay? Si cysteine hindi mag-work without the methionine. Okay, for example, bigyan ko ng example. Yung ating vitamin D. Si vitamin D, yan ay, wait. Yung iba, umiinom pa ng magka vitamin D. Okay. Hindi nila alam na tayo ay meron ng built-in vitamin D. Wait lang kami. Yung ating vitamin D na built-in ay nasa katawan natin. Yung tinatawag na cholecalciferol. Nandiyan na yan sa katawan natin. Sabi, kailangan natin uminom ng mga D. Okay. Iinom ka niyan kung hindi mo kilala katawan mo. We have a built-in vitamin D, the cholecalciferol. Now, si vitamin D, hindi yan magtatrabaho sa kanyang function inside our body kung hindi tayo mag-expose sa sunlight, because only the sunlight, the only activator of our built-in vitamin D. Pinaintindihan nyo? We have our built-in vitamin D. Hindi magtatrabaho ang built-in vitamin D natin kung wala ang activator. The only activator of our built-in vitamin D in the body is the sunlight. Okay? Naintindihan niyo po ba? Hindi mo kailangan uminom ng vitamin D para ma-activate ang cholecalciferol.
only the sunlight can activate the built-in vitamin D in our body. Naintindihan niyo po ba? Hindi kailangan ng vitamin D. Para saan ba ang vitamin D? Strong bone, steel, kung ano pa. Daming trabaho. Pero hindi yan magtatrabaho si vitamin D kung hindi mo i-expose ang skin mo sa sunlight. Because only the sunlight is the only activator para magtrabaho ang vitamin D mo. Pag once na-detect ng skin natin, underneath the skin, maglulusaw ng fat, and then nag-i-stimulate ang ating cholecalciferol. Then, saka siya magtatrabaho. So, minsan natutuwa ko dun sa iba, at kailangan mo mag-vitamin D. Nasa built-in na natin yan. Nilagyan na ng Diyos sa katawan natin. The only activator is the sunlight. Okay? Tapos takot tayo kay Dr. San. Natago ka kasi nakagluta ka. Takot kang mainitin. Okay? Pero hindi mo alam, later on, pag hindi mo i-activate yung cholecalciferol, the built-in vitamin D inside your body, one day, ang bones mo magkakaroon na ng problema. Mahina ang bones, mahina ang teeth, mahina. Because hindi na-activate ang built-in vitamin D natin. Okay? Na kumuha ka ng ibang vitamin, it is not enough to activate the built-in vitamin D. Si Lord lang po ang may matindingan niya. Si sunlight lang po tayo. So, si leucine, si valine, so lahat po ito ay mga amino acid na merong kanya-kanya ginagawa. Explain ko sa inyo yan. Okay. Now, si tyrosine, si arginine, okay. Si tyrosine, hindi siya magtatrabaho without the activator, phenylalanine. Mamaya niyo maintindihan to lalo. Si arginine, hindi magtatrabaho without the activator of serine and glycine. Okay? So, matindi po ang trabaho ng amino acid. Diba sabi ko sa inyo, huwag niyo sayangin itong presentation na to. Lalo nyo maintindihan yung ating produkto, paano siya magtrabaho. Okay? Now, next tayo. Cysteine, tyrosine, arginine. Ito po sila ay sabay-sabay na kailangan mag-activate because may kanya-kanya po itong trabaho. At yung tatlo na to, kapag nag-full force ito ng trabaho, ito ang pinaka-responsible sa ating repair ng cell sa katawan. Okay? And the activator is the methionine and phenylalanine. Alright. Pag sinabing BCAA, ulitin ko, branch chain amino acid. Si leucine, si valine, ito yun, leucine, isoleucine at valine. Ang tawag dyan ay BCAA. Silang tatlo ay hindi pwedeng maghiwalay. Bakit? Ang trabaho nila, administration has various benefits, such as preventing development of hepatocellular cells in patients with liver cirrhosis, improving or maintaining liver reserve function during invasive treatments for hepatocellular carcinoma. It's easy. Hepatocellular carcinoma, yung mga tao na merong liver cirrhosis or liver cancer, may malaking trabaho ang ating BCAA, the amino acid, leucine, isoleucine, valine. Sila ang responsible to repair the liver functions kapag ang pasyente during the invasive treatments of hepatocellular carcinoma and enhancing overall survival after curative treatment for hepatocellular carcinoma. So, I hope na ano po natin, ma-appreciate po natin yung ating produkto. Ganito po ang lalim ng component ng ating produkto. Si BCAA na amino acid, ang trabaho niya ay to protect our liver. No? Meron naman taga-address kanina ng liver, fatty liver, si Dilimunin. Ngayon, sa hepatocyte na naman, sa may mga liver problem, si BCAA, the certain amino acids, yung tatlo,
sila ang responsible for repair ng may mga liver problem. Certain amino acids such as glycine, L-aspartic acid, glutamic acid, L-glutamine, L-histidine, L-arginine, taken orally by normal adults or patients with renal failure, increase glomerular filtration rate. Yung GFR, ang GFR is glomerular filtration rate. This is an indication na kung working pa ba ang both kidneys mo. Meron akong pasyente dito na ang kanyang GFR ay 17 na. Nasa critical. Pag ang GFR ng isang pasyente ay 15, it means subject to dialysis na. Because kapag ang GFR ay 15, less than 15, it means nasa stage 5 ka na ng kidney cancer. Your GFR are hindi na niya kayang mag-filter, maglinis ng dugo because both kidneys already damaged. That's why you are subject to dialysis. I have patient here, si Ma'am, ano apelido yung kuya? Bumili na naman itong bago. Sino nga po? Yung babae, 17 na lang ang kanyang GFR. Tawa na sa ano po? Lena Mistal. Si Mistal, si Ma'am Mistal. Grabe po. I saw the laboratory result at ang kanyang GFR nasa 17. And I thank God that was during pandemic na meet ko siya 2020 or 2021. Hanggang ngayon buhay na buhay si Ma'am Mistal. Last week lang nandito bumili. Wala pong nangyaring dialysis. Ang ginawa niya, tuloy-tuloy ang pag-take ng Red Pine because we have components. These are all the components that can improve the condition of glomerulus sa ating kidney. Okay? Marami na po tayong pasyente dito na nasave. Si Kuya Sandy, 4 na hospital na magtinding hospital sa Pilipinas. Isa ang sinabi, you need to undergo dialysis. Siya po ay chief engineer. Siya yung pinakauna kong pasyente pagdating sa dialysis. Hindi po na dialysis si Kuya Sandy. Okay? Ang kanyang kriya umabot po ng 800. Nagbabari ng 800 to 1,000. Hanggang ngayon, mabuti ang Diyos na save si Kuya Sandy. Buhay na buhay. At laging sinasabi niya, Timalo sa akin, alam mo ba si Kuya Sandy mo? Matindi yun. Ilang taon siyang nag-i-inject ng insulin. Mula nung matino siyang umiinom ng Red Pine, siya yung una kong ginipick ng produkto nung dumating ito. Yung mag-asawa si Ate Malo at saka si Kuya Sandy. Hanggang ngayon po, sabi ni Ate Malo, alam mo ba si Kuya Sandy mo? Naiinis ako, naghahanap ng sakit. Dahil wala na po siya, mga kung ano-ano, mga medications. Yung pag-inject niya ng how many years? Kasi, I think, 32 o 28 ba? Nag-start na po siya ng insulin. Mula nung nagseryoso po siya ng Red Pine, pwede ko po silang i-invite. Ang dami na pong nakakilala sa kanila dito. Sila mismo, pagsalitain nyo, hindi po sila na dialysis. Seryoso ang pag-iinom ng Red Pine. Kailangan natin ng seryoso. Kung gusto natin umayos, dahil ang sinabi ko, ayusin mo lang natin yung ating tubo bago pa man ang iba. Okay? Specifically, the branch chain ng amino acid, isoleucine, leucine, valine, ito yun, leucine, isoleucine, have gained attention regarding the role in insulin resistance and type 2 diabetes. No wonder why our Red Pine napakagaling sa mga diabetic patients. Okay? Amino acids commonly related to prostate cancer include noginol, glutamine, leucine, serine, glycine, sarcosine, proline, arginine. In the light of the results of this paper, we describe further the roles of serine and proline in prostate cancer. Hindi po nakakapagtaka kung bakit ang mga prostate issues tuloy-tuloy, religiously umiinom ang mga pasyente. Talaga po pinapagaling ng Diyos sa pamamagitan ng ating produkto. Because of this product, component of this product,
Amino acids in polycystic ovary syndrome, mga PCOS. The levels of methionine, cysteine, isoleucine, phenylalanine, valine, tyrosine, proline, glycine, histidine were found to be significantly in controls. Arginine and alanine levels were found to be significantly pagdating sa polycystic syndrome, mga PCOS. Now, tapos na tayo sa amino acids na essential amino acids. Let's go for the non-essential amino acids. Ito yung mga essential amino acids. Kanina non-essential. Ito yung essential amino acids. Tryptophan, tyrosine, glutamine, L-arginine. Ano pa ang trabaho ng mga ito na component ng ating red pine? Si N-acetylcysteine, this is an OTC drug. Okay? The NAC is an OTC drug. Has many uses in FDA-approved drug, N-acetylcysteine. Si red pine ay meron pong NAC. Okay? Anong trabaho ng N-acetylcysteine? Immune support. Pagdating sa ubo at sa sipon, yung mga viruses, siya ang nagtatrabaho para i-prevent yung colds. Kaya during pandemic, pag sinipong kami, dilalagay namin ng red pine sa isang cotton buds, nilalagay sa ilong. Di ba dati pandemic, isuswab. Ang dami na po namin isiban. Ang dami na po nating makababahan. Nilalagay nila sa cotton buds, nilalagay sa ilong. Pagdating ng swab, negative. Wala pong COVID positive. That is already proven why we have the NAC, the N-acetylcysteine, that will address the colds and viruses na na-harbor natin. Glutathione, okay. Ito siya. Si N-acetylcysteine is very important amino acid with regards to glutathione. Okay. What is glutathione? Glutathione, sikat po ngayon, para pang paputi, para pang glutathione is an amino acid. It is needed for detoxifications. Ang liver is designed to detox. Ano nga meaning ng detoxification? Cleansing of the blood. Ang liver hindi makapag-detox kung wala ang glutathione. Ulitin ko, si liver ang pinaka-major organ for detoxification. Anong meaning ng detoxification? Cleansing of the blood. Wala pong iba. Cleansing of the blood. Kailangan niya ang glutathione. But, si liver hindi magpo-produce ng glutathione, okay, without the susi. Sino ang susi? The N-acetylcysteine. The NAC. Kahit mag-inject ka pa ng glutathione, without the activator, without the susi na NAC, it's useless. Anong mangyari? Magiging, instead na gagamitin siya for detoxification, ang nangyari na overdose. That's why lumabas sa skin mo, pumuti ka. Pag pumuti ka, after injection ng glutathione, it means your liver is already overdosed ng glutathione. Pag na-overdose ang liver ng glutathione, mag-manifest sa skin, kaya ka pumuti. Because hindi na synthesize ng liver ang glutathione because wala ang susi na N-acetylcysteine. Too much injection of glutathione is of course very important for detoxification. Importante ang ating glutathione para ma-synthesize ng liver for detoxification. Pero hindi niya magagawa because you lack in acetylcysteine. Walang susi. That's why hindi makapag-stimulate ang liver ng detoxification because you don't have in acetylcysteine. It's useless. So much glutathione. One day, at stake ang liver mo, magkakaroon ka ng problema. Okay? Why we need to detox? Detoxification is cleansing of the blood. I-cleanse ang blood from the pollutants. Okay? Sa water, sa food, sa air na intake natin. We need to detox the blood
through the liver. Liver is the major detoxification organs of the body. Kailangan niyang glutathione, but cannot stimulate detoxification without the susi ng N-acetylcysteine. So ano pang trabaho ng N-acetylcysteine? It is used as mucolytic. Yung may mga COPD, chronic obstructive pulmonary disease, yung mga may respiratory problem, ma-asthma, ma-bronchitis, merong pneumonitis, merong lung emphysema, si N-acetylcysteine na component nating red pine as part of amino acids, siya po ang nagtatrabaho niya as mucolytic. Sa awa ng Diyos, ako grabe po ang ubo ko na naranasan, no? Na carbon. Hindi ibig sabihin mag-take ka ng red pine, hindi ka na ubo, hindi ka na sipunin. Ma-harbor pa kasi natin because there are 100 different types of rhinoviruses na may encounter natin. Hindi pa immune ang ating katawan. Alright? So, pag N-acetylcysteine, ang binibigay niyan sa OTC drug is 1,500 to 3,000 mg per day. Kapag ganito ka, okay, may ubo ka, may respiratory problem ka, ilan bang miligram ang ating red pine? 450 miligram. So, i-multiply mo para umabot ka ng 1,500. That's why 3 times a day is enough. Doon sa mga may respiratory problem. 1,500 miligram per day. So, ang ating red pine is 450 miligram times 3. That's why 111. Pwede din 222 kasi 3,000 miligram kapag matindi ang ating ubo, ang ating sipon. That's why 1,500 to 3,000 miligram per day. Kaya 222 pag matindi na. Pero pag hindi pa ganun katindi, pwede mo 1,500 miligram. 1,500 miligram divide 450, so 3 times a day na soft gel ng red pine. Okay? So, tryptophan. Para saan si tryptophan? This is essential amino acids. This is to stimulate serotonin para magiging happy tayo sa buhay. Para maging happy tayo, masarap matulog. Si tryptophan, ang amino acids na nag-stimulate sa ating pineal gland para mag-release ng hormones na serotonin para maging happy tayo, para makatulog tayo. Serotonin and melatonin is a hormones is stimulated by tryptophan sa ating pineal. That's why nakakatulog tayo. Needed for normal growth in infants. Si tryptophan, ito ang need sa mga bataan para mabilis ang pagtubo. So, pwede po silang once a day, mga bata. 500 So, milligram per day. Pwedeng 450 milligram. Pwede na, pasok na sa 500 milligram. Okay? So, tyrosine. Si tyrosine is a hormone na nag-stimulate ng phenylalanine. Ano ba ang phenylalanine? Ito lang naman si phenylalanine ang nakapag-to and fro, nakapag-cross sa blood-brain barrier kung saan nag-a-address siya ng mga depression, ng anxiety, at ng yung too much tremors, yung Parkinson's disease. You try to research. Phenylalanine is the best treatment for Parkinson's disease. I have Parkinson's disease na encounter dito sa awa ng Diyos. Andyan sa Ate Gina. Pwede pong magsalita sa Ate Gina mamaya. Pasyente nila yon na taga-US. One time, ininsulto pa ako ng anak. Sa US nga daw, hindi na pagaling tatay niya. Okay, sabi ko, ma'am, hindi po namin kayo pinipili. You try. Why? Because we know the component of our product. What is the component that can able to address yung tremors. Okay? So, andyan sa Ate Gina, pwede sa Ate Gina magsalita mamaya. Ano ang trabaho ng tyrosine? Siya po ay nag-i-stimulate ng adrenaline. Siya yung nag-stimulate ng noradrenaline, the fight or flight response. Ito yung stress hormones. Adrenaline, noradrenaline,
are the stress hormones, the fight or flight. Kaya kunting stimulus, galit agad. Because your tyrosine is present that can able to stimulate. Bakit kailangan natin ng adrenaline at noradrenaline? Why? Ang daming stressors natin everyday. Magpasalamat tayo sa red pine. Merong tyrosine amino acid na nag-stimulate ng mga stress hormones na kahit gaano kabigat ang problema, hindi tayo bumibigat. Kahit gaano katindi yung problema na hinaharap natin sa buhay. Thank you, tyrosine, for stimulating our stress hormone na kinaya pa namin mag-withstand sa anumang problema sa buhay na to because of the tyrosine hormone, tyrosine amino acid. So, sobrang thankful na hanggang ngayon hindi pa tayo nasiraan ng bait. Kaawa ng Diyos, no? Napaka-bless natin. Why? We have this red pine. Antindi. Kaya nga sabi ko, alam nyo kung maintindihan nyo ang produkto natin, you have to thank God. At pasalamatan nyo yung mga tao nagsusumikap para makarating sa yung pintuan yan. Na para marinig mo yung produkto na yan. That's why it is tinatawag na gift from God. Because of these components, napakagaling. Kaya everyday, lagi kong pinapasalamatan ang Diyos. I never miss na pasalamatan ko lahat ng distributor sa prayer ko. Salamat sa mga tao na tumulong para magiging para ma-display namin yung power mo, Lord, through our effort and through our product. Kasi ang nagpapagaling talaga ang Diyos. Binigay lang niya sa atin ito. We are all instrument. We are all vessel. At sana, magiging ready to tayo bilang exact representations kung ano magagawa ng Diyos para din sa mga tao na kailangan ng kagalingan. No? And also the tyrosine amino acid is the one that stimulates dopamine. Ano ba ang dopamine? Para yan sa excitability. Yung motivation natin napakataas, no? Si tyrosine ang kailangan natin para hindi ka bastang ma-depress. Yung motivations natin sa buhay ay hindi po pa kurap-kurap. Yung motor natin, yung coordination natin, maayos pa tayong makapag-isip. Si tyrosine is an amino acid that can address thyroid hormone, T3 and T4. Saan pa tayo hahanap? Meron ng amino acids na mag-address ng thyroid hormone, T3, T4. Meron pang terpene na D-limonene na nag-a-address, stabilize ng T3, T4, hyper and hypo. Binabalance niya yan. I think that nung inaral ko yung component nito deeper, anong trabaho ng red pine. Pagkatapos po, iniyakan ko to kay Lord. Salamat sa iyo sa pagtiwala mo sa akin. Glutamine is an amino acid. This is for recovery. Pag may surgical, may operations, may trauma, may mga broke na mga bones, at kung ano pang mga na nagkaroon ng trauma, yung ating mga muscles, glutamine is the one that stimulates fast recovery. Okay? And also, this is also stimulator of glutathione, and this is also the fuel for our immune cells, which is the blood. Leaky gut. Anything that injures your gut lining can lead to intestinal permeability. If the injury is persistent enough, symptoms include diarrhea, bloating, and fatigue. Lahat ng mga gastrointestinal issues, si glutamine, siya po ang possible. Okay, siya po ang responsible para mag-repair ng ating leaky gut. Okay? Si L-arginine, si L-arginine is the stimulator of nitric oxide. Remember, our red pine has nitric oxide. Ano ang trabaho ng nitric oxide? Nobel Prize, blood pressure, pinapababa, and this is serves as vasodilator. Pag sinabing vasodilator, pinaluluwag niya yung mga constricted ng mga blood vessels natin
dahil sa sobrang lapot ng dugo. Kumbaga si nitric oxide siya yung nagbubukas ng mga blood vessels natin na 100,000 kilometer na haba ng blood vessels. Si nitric oxide, it serves as hypertensive drugs. Hypertensive drugs, siya po ang nagpapadilate ng mga blood vessels. That's why bumababa ang BP natin. Si nitric oxide is more than hypertensive drugs. Ito yung Nobel Prize. This is very good for hypertension. Yung pressure ng ating blood vessels na nawawala because pinaluluwag niya. This is vasodilator. Kaya talaga namang bumababa. According to the clinical study, pag naglagay ka ng red pine, especially dito sa sublingual, 30 minutes, it goes down. Hindi pwedeng abrupt ang pagbaba, ha? Kasi pag abrupt ang pagbaba, delikado yan sa ating brain. Slowly. Okay. 30 minutes, it goes down. And in 1 hour, it will stabilize yung blood pressure. Yan yung trabaho ng ating red pine. At ang activator niya, si L-arginine. Siya po ang activator ng nitric oxide na meron ang ating red. Si carnitine is a substance that helps the body turn fat into energy. That's why, nakakapayat. Okay? Nakakapayat. And then, kahit hindi ka kumain, nagtataka ka, bakit hindi ako nagugutom? Pag take ako ng tape ng red, hindi ako nagugutom. Why? Ito siya ay binoburn niya yung stored fat sa ating liver at sa ating kidney para siyang glucagon. Diba? Ang glucagon doon sa diabetes na topic ko. Kahit di ka kumain, magtataka ka, oh, nagutom ka ngayon, nanlupay-pay ka, mamaya magkakaroon ka energy. Why? Because L-carnitine, the carnitine, helps the body turn fats into energy. Yung stored fats ng ating liver at ng kidney, kanyang dinidissolve para magamit natin as a source of energy. Yan yung trabaho natin rin. L-lysine. Yan. Si lysine is an amino acid found in red pine. This is good for chicken pox. Mga shingles, mga dementia, yung mga kalimutan ng mga mukha ng asawa mo, pangalan ng asawa mo, pangalan ng anak mo, pangalan ni, ano ba yun sa McDonald's? Merong ano sa McDonald's? Ay, si Leah. Leah ba yun? Vascular damage, ibig sabihin sa stroke. Pag sinabing vascular damage, brain stroke. Okay, stroke and heart attack. Si lysine po ang component na nagre-rescue sa atin with regards to this kind of diseases. So, alam mo, tapos na po tayo sa matinding component ng ating red pine. Okay? Yan. So, useful aspects of red pine needle oil. Red pine needle oil is considered to be a powerful agent against foreign invaders in the body. Hindi lang po siya nagtatanggal ng mga toxins at inaayos na yung dugo natin, but also powerful agent against foreign invaders. Pag may umatake sa ating mga microorganisms, sila po yung tumutulong para palakasin yung ating mga sundalo, which is the WBC. It has also vitamin A plus carotene plus rutin, antioxidant boost. It has chlorophyll. Helps with the transport of oxygen in the body, antioxidants, and makes iron bioavailable in the blood. Iyan yung mga component ng ating red pine. Chlorophyll. Actually, si chlorophyll, it can also help us sa urination. No? Ihip. And then, yung iron natin sa ating hemoglobin ay talagang inaayos through the component of our red pine, chlorophyll. It has rich in phenols. Phenols are antioxidant, anti-inflammatory, and have been shown to have chemopreventive properties. Okay? And, wag na to. Alright? So, ito na yung mga different health issues. Ano yung mga component na rin pa nag-address. Ginawa ko to. And then, ito yung mga clinical study na mababack up. Hindi lang po kwento, kundi merong mga back up na clinical study. Pakita ko lang sa inyo.
Hindi ko na isasalita. Nawawalan na po ako ng boses. Okay? So, hyperlipidemia. So, ayan po yung clinical study. Kinuha ko lang yung first page, pero mahaba po ito. Okay? Pagdating sa ayan, nitric oxide, PGE production, ayan. Water extract contain, ayan. Hyperlipidemia, ito yung mga component. Therapeutic effect analysis for the formulation to treat hyperlipidemia. Ayan o, clinical study po yun. First page lang kinuha ko. Atherosclerosis, ito yung nagtatanggal ng mga bara. Okay? Ito yung component na nagtatanggal ng mga bara. Family terpene, the main terpene, the rutin, the leucine. Ito yung mga component. Histidine. Ayan o, yung clinical study. Dietary fine extrapidusis atherosclerotic lesion development. Ayan siya. Mga cholesterol, pinapababa talaga. Heart and lungs. Ito yun. Ito yung clinical study. Okay. Hypertension. So, ito yung mga clinical study. Ito yung component. Diabetes. Ito yung component na red pine na binanggit ko kanina. Sila ang nag-a-address pagdating sa ganitong uri ng sakit. Cancers. Ito yung component. By the way, si quinic acid, okay, si quinic ay may pinakamatindi na trabaho with regards to anti-carcinogenic. Okay? Sa red pine ay merong quinic acid. Ito yung mga clinical study, yung may mga yellow-yellow na hinighlight ko. Si quinic acid, sila yung nagpo-full force to attack the DNA of the cancer cells. Si red pine needle oil, meron siyang certain quinic acid, pero hindi siya kasing taas ng quinic acid ng red pine juice. Si quinic acid ay rich in liquid form. Si red pine kasi is oil form. Meron siya, pero hindi ganun kataas, hindi kasing taas ng red pine juice. That's why, si red pine juice at ang red pine needle oil, together, mabilis ang action kapag pinagsabay mo sila. That is the function of quinic acid. Meron pang shikimic acid. Shikimic and quinic is rich in red pine juice. Okay, shikimic is nasa red pine juice. At saka si quinic. This is a very strong anti-carcinogenic wherein inaatake nila ang DNA ng cancer cells para hindi mag-proliferate ang mabilis. Okay? I hope you understand the difference between the red pine juice and the red pine oil. Ulitin ko, si quinic at saka si shikimic is rich in liquid form ng ating red pine. But meron pa din ang ating red pine needle oil, kaso lang mas lower ang concentration, a lower percentage compared to the red pine juice. And also the red pine juice, it serves as aphrodisiac. Okay? Because of shikimic acid. Shikimic acid is a very good aphrodisiac. At nandyan yan kay red pine juice. Alam niyo naman siguro aphrodisiac. Sa mga lalaki, gusto ng aphrodisiac. The red pine juice po ang pinakamataas na shikimic acid. Okay? So, si shikimic, siya po ang responsible dyan. Okay. Shikimic is a very strong aphrodisiac. At nasa red pine juice po yan. Matatagpuan. Liver problems. Ito yung component na red pine na nag-address with regards to liver problems. Kanina, binanggit ko na po yun. Ayan po yung clinical studies. Ayan o. Hormonal imbalance, menopausa, thyroid. Ito po yun. At yung may mga yellow, kinuha ko yan sa clinical study mo. Blood and immune system, ito po yun. Colon, ito po yun. Ayan yun, shikimic acid. Yan.
Si shikimic acid ay napakataas kay red pine juice. Shikimic acid is an aphrodisiac. Okay? Shikimic and quinic. Yan po yung mga component. Si quinic ay napakatindi na mag-atake ng DNA ng cancer cells. Shikimic, it serves as aphrodisiac. Ito yung gallstone, kidney stones, and creatinine. Ito po yun. Lahat ng may yellow, yan po yung backup na clinical study with regards to this kind of health issues. Parkinson's disease and autism. Ayan, si suramine na component ng red pine. Ayun nyo lang ito narinig. Okay, sabi ko sa inyo, deeper po yung ating ngayon. Suramine is a component. This is used to cure autism. Okay? Aside from phenylalanine component, meron pa si suramine. Si suramine is a component of red pine found in Pinus nisiflora that can address the autism issue. Okay, so ito po lahat yan. Component na red pine. Parkinson, ayan. At saka sa autism. Yan yung clinical study. Pain, arthritis, and bone. Ayan po. At yan po ang clinical study. At yan. Nanonood po kami kagabi na yung mga ginawa kong ito, pinaghirapan ko po ito para maintindihan nyo lang. Ha? So ito yung mga backup with regards to different diseases. Ito yung backup na clinical study. Ito yung mga component na red pine na nag-a-address ng certain health issues na yun. Anti-aging and weight loss, ito yun. Ito yun. Tignan mo, pati weight loss, anti-aging, merong clinical study. Yan o, anti-obesity effect of pine needle extract. High fat diet induced obese mice. Inano nila sa obese na mice. Doon nila ini-study. Aba talagang po ngayon. Okay? So, ito yung mga clinical study. Insomnia. O, ayan yung mga component na red pine. And then, ito yung clinical study. With regards to insomnia. Yan o, Korean red pine, Pinus densiflora, neuroprotective with regards to insomnia. Prostate. Ayan yung mga prostate. Ayan ang clinical study ni prostate. Lahat yan ang component ng red pine na nag-a-address sa prostate. Yan o. Antinoseptive and anti-inflammatory activities of Pinus densiflora polynistan. Ayan yan sa mga prostate problems. That's why it is called the gift from God and a treasure for our world. Okay? So, maraming salamat. I hope may natutunan po kayo sa ating produkto. And please, pasalamatan natin ang Diyos and then patuloy po tayo na ipag-pray yung ating mga kapwa na nangangailangan ng kagalingan. And tonight, I hope natututo po tayo kung gaano katindi yung component ng ating red pine. Na mag-full force yung mga component na napakatinding component, hindi lang po bastang component, may backup po clinical study. Kaya ako pinakita sa inyo yun. So, sa gagawin natin na health promotion, health education, not stop sharing to people. Huwag natin ipagkait yung kung ano mang may tulong natin. Dahil ang taong may sakit, matindi po ang discomfort. Aside from discomfort, matindi po ang depression, ang anxiety. We need to rescue them. Na huwag po silang panghinaan ng loob. Kailangan na lang mag-fight at magkaroon ng hope na hindi pa po katapusan ng kanilang mga pangarap sa buhay. God can still do something doon sa situations na yun. Lalo na doon sa mga may sakit. Huwag po natin ipagkait talagang i-share ito. I hope na na-appreciate niyo po yung ating produkto. At ako'y nawawala na halos ng boses. Kagabi pa po ako nagsasalita. Tiniis ko po ito dahil gusto kong matuto kayo. Gaano ka-importante ang ating produkto. Na may magagawa tayo. We need to double tap. Ito po yung ating kayang gawin para sa kapwa natin, para sa pamilya natin. Para po ito sa glory ng God. Okay, maraming salamat. I hope may natutunan po kayo.
Thank you very much, Dr. Doc Giselle, for that very informative and in-depth knowledge of the product. Talagang, by this time, siguro ko, nakilala na natin ito yung ating produkto. Tama po ba? So, mag-Q&A po ba tayo, Doc? Or, tingin ko, we don't have much time for the prosperity plan. Siguro i-postpone na lang po natin. So, if ever sa mga may question, we can accommodate mga 2 to 3 questions para po sa mga may mga katanungan po. So, sino po ang magtatanong? Hindi po ulit ako. Ito si Sir Andy. Yes. Anilano. Okay, Sir Andy. Dok, kagaya po ng kagabi na po yung nakinig sa inyo na sinare po yung aking karamdaman. Kung ako po yung makakabili ng inyong produkto, paano po ba ang pag-take niya? Sa kagaya po po may prostate cancer. Anong stage na po kayo? Stage 4 po. Okay. So, sa stage 4, pwede na po kayong mag-1-1-1. Hindi ko kayo advise ng 2-2-2. Baka hindi nyo kakayanin yung body recovery reactions because meron po talagang recovery reactions dahil magpo-full force po yung lahat ng component ng Redpine. And then, hindi mo talaga comfort yung mararamdaman natin, lalo na kapag merong i-address na inflammation. So once na may i-address na inflammations, may pain po kayong mararamdaman, baka hindi nyo kakayanin, you can take at least 1-1-1 together with the Redpine Gel. Okay? Redpine Gel. Dok, paano po yung kung halimbawa po ako yung nag-take nung sinasabi nyo? Paano po yung mga gamot na ininom ko sa ngayon? Do not Okay stop. Si Redpine po ay 30 minutes before meal. Di ba, yung aking pong mga ininom ngayon na... Huwag niyo po. Okay po. Tuloy lang po. Okay po, Doc. Salamat po. Sir Andy. Meron pa po ba? Kung tatanong, that we still can accommodate 2 questions. I think, sir, ituloy natin ang, may kilang ang prosperity. Ay, okay. Okay. Si Ma'am Jen, nandiyan pa po ba si Ma'am Jen? At least we still have 15 minutes. Okay, Ma'am Jen? Mine here. Alright, thank you very much. Yun, according to Doc, pwede pa lang natin tuloy yung prosperity plan. Sa mga gustong gawin ng business, since we have the best product, maganda rin na makita natin ating business na nakapanood dito sa ating product. Anyway, so again, I'll give the opportunity to start with the prosperity plan. Slide ko na pa gagamitin. Sige po. Slide nyo na gamitin. Alright, isi-share ko lang po sa Thank you very much, Doc, for that wonderful presentation. Marami po salamat sa pag-accommodate sa siguro ako, like my first time, talagang information overload talaga nangyari. Kasi siguro, may marami kasi nagtanong na kung meron tayong video for ang sabi ko masyadong malaki file. But I think we're doing something para mas maging madaling access sa mga tama do. So sisimut kami yung product, yung program ko yun. Alright, saglit lang po at yung rason ng ating prosperity plan na darating ang time na hindi na po kami hirapan pa kung saan kayo kukuha ng pambili ng produkto. Hindi lang po tayo magpapagaling physically but also financially. lapis mo ito yun. Nabuksan ko lang ito para sa tuberculosis, Ma'am Vicky, okay na yan. Meron na po akong kanina. Ang galing pong mag-address ng Redpine. Diba? Enough is good for respiratory problem. Pwede lang mag-take at least 1-1-1. Pwede nga 2-2-2 kasi 3,000 mg per day. 1,500 to 3,000 mg to 3,000 mg per day. So since 450 mg yung ating Redpine, that's why
advice ng 2 to 2 because 1,500 to 3,000 milligram. That's why ang 450 kasi milligram yung ating refine. Kaya pwede silang 111, 111, almost equivalent to 15 milligram. Pag 222, equivalent to 3,000 milligram. Pwede sila 111, pwede sila 222. Up to the Doc, question. Kasi yung isang client ko na gusto niya talaga makalakad ng diretso. Dahil nga yung hinihila niya yung paa niya, tapos yung kamay niya, alam niyo na yung na-stroke lupan. Isang kamay, nakaano lang. So, hindi niya itaas, hindi niya maikuta ng gusto. Kung yung, 2 cups to 3 times a day, pwede na sa kanya. Kung yun daw talagang maayos parang load. Kaya ang sabi naman sa kanya, diretso lang ako nung, huwag magpapalya. It's a miracle, sabi mo gano'n. Pero kaya naman, Doc, ikaw. umatin po ba kayo kagabi? Hindi po, dahil wala ako sa bahay That's why. Nasa labas po, kaya hindi ako naka-ate. Sabi ko, pag nasa rehabilitation stage na, nasa tertiary preventions, do not guarantee. Okay? Okay. Our product is a promotion of health and prevention of diseases. Okay? Ang prevention of diseases, tertiary prevention ay nasa rehabilitation, nasa disability sila. It really takes time. Okay. But continue. Hindi pwedeng nasa tertiary prevention na ay i-discourage na natin. Just continue para palakasin yung ating dugo. Okay? Thank you po. Okay, nag-college. Doc, Ma'am Jen, ready ka na? Yes po. Nakita niyo na po ba yung slide ko? Wala pa. Ayan, meron na. Yung life-changing prosperity. Okay, so I guess we can probably start with the prosperity plan. Take it away, Ma'am Jen. Okay. Mabilisan. Sige. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ngayon yung speaker nyo sa Prosperity Plan. Thank you, Doc, sa informative na talagang na marami kaming natutunan, lalong-lalo ngayong gabi. Yan. Kaya po nagkakaroon po tayo ng Prosperity Plan dahil ito po ay para sa mga hindi